hassle. Hindi sapat na tayo ay masipag lang. Kailangan tayo rin ay mas wais at laging handa sa anumang hamon. Dahil ang tagumpay, hindi lang hinihintay. Kaya ngayong linggo, huwag lang mangarap, galaw-galaw din para umasenso. Anli pipino, anli na sibuyas, at anli suka. Talagang maglalaway sa kaanlihan. Kada araw, 5,000 kwek-kwek ang nabebenta nila. Kaya, makisawsaw tayo. Kwek-kwek kayo dyan! Sarap, ma'am. Nakaboy ng dugo. Ma'am. Pasado, ganito dapat yung lasa ng suka. Nakakapaglaga kami ng 5,000 pieces. 50 bucks. Naisip ko na gawin yung hindi pa nila nagagawa. Nag-anli ako ng pipino, suka, sili, sibuyas. Inanli namin lahat yun. Mang Tony, sa isang buwan, gaano yung kinikita niyo dito? 5, 6 digits? Mga 6 pa. Basta juicy ang chicken at crispy ang fries, talagang craving satisfied. Lalo na't gagawin pang combo. Kaya ang french fries at fried chicken na may iba't ibang flavors, pinagtandem nila sa isang plato. Match yung combination ng spicy, which is okay sa akin. Chicken niya, crispy. Yung pagkakamix pa sriracha tsaka nung cheese, perfect match sa chicken poppers. Nag-isip kami ng food na ano ba dapat yung babagay sa drinks natin na to go. Kaya naisip namin fries and chicken. Since hindi lang siya mabilis, ito din yung laging hinahanap-hanap ng kahit bata, kahit matanda. Ang mga pangmalakasang vending machine na kadalasang nakikita sa ibang bansa, meron na rin sa kalye ng Maynila. Hindi lang nakamamanga, pwede rin pagkakitaan kahit pa walang bantay. Bentang-bentang vendo negosyo. May mga machine models kami starting from our value series, which is about 170,000 pesos. Pero may mga standard machines kami starting at around 255,000. Pwede kang maglagay ng kahit anong bagay na naisip mo. Pwede mo ilagay kahit yung mga existing mong paninda para mabenta siya ng automated na wala ka ng bantay sa tindahan. Alam naman natin lahat na ang tawag dito ay kwek-kwek. Ngayon, aalamin ho natin doon sa ating mga kapuso, kung hindi mo alam na kwek-kwek pala ito, ano ang itatawag mo dito? Karyoka ba yun? Karyoka. Pabili po ng neon ball. Ilan? Egg waffle. Yung mochi. Ano man ang itawag dito, iisa lang ang lasa ng kwek-kwek saan man kumain ito. Dahil magkakaalaman lang sa kakaibang sarap sa kapares nitong sausawan. Ang negosyo ito ng kwek-kwek sa Taguig, anli pipino, anli na sibuyas at anli suka rin. Talagang maglalaway sa kaanlihan. Kada araw, 5,000 kwek-kwek ang nabebenta nila. Kaya, makisawsaw tayo. Pagbukas pa lang ng pwesto sa tanghali, dagsana ang mga suki. Kaya ang pagluluto, walang puknat. 2 kalana ang gamit nila. Alam na kung bakit nakakapaubos sila ng 5,000 kwek-kwek kada araw. Ang small but sellable na meriendang ito gawa sa itlog ng pugo. Karaniwang napipisa ang itlog ng pugo sa loob lang ng 18 days, kaya dapat ay maluto agad ito at hindi maimbak. Pero ang negosyanteng si Tony, never daw nangyari ito sa kanya. Dahil ang 1 linggong supply, taob lahat ng karton. Halos comfort food ng araw ni Tony ang kwek-kwek, kaya naisipan niya itong inegosyo. Paborito namin ang wek-wek kasi pag nagsisimba kami sa May Santo Niño, mayroon tindahan doon. Doon pa kami dumadayong kumakain ng wek-wek. 1,000 piso ang puhunan niya noong nagsimulang magtinda ng kwek-kwek. Nagbenta lang sila ng 100 pirasong kwek-kwek o katumbas ng 2 tray ng itlog ng pugo. Ngayon, bali nakakapaglaga kami ng 5,000 pieces. Bali 50 bucks ang nilalaga namin tuwing umaga. Hindi pumasok sa isip ko na makaya namin ipaubos yun. Kumpara sa karaniwang kulay nito na matingkad na orange, iniba raw ni Tony ang atake nila sa kwek-kwek. Ang egg yellow kasi talagang yan yung kino namin, yan yung napagsimula namin para hindi naman kami pare-pares orange. Ang pinakadahilan kung bakit sila dinudumog ang kanilang paanli sausawan. Punong-puno ng sibuyas, pipino, tsaka sili. Halos di mo na makita yung pugo. Sitignan na natin tong trending na kwek-kwek dito sa South Signal, Taguig. Ito guys, oh.
Sarap. Tiyak matutuwa rito ang mga sausawero at sausawera. Naisip ko na gawin yung hindi pa nila nagagawa na mag-unli. Nag-unli ako ng pipino, suka, sili, sibuyas. Inunli namin lahat. Ano man ang itawag dito, iisa lang ang lasa ng kwek-kwek saan man kumain ito dahil magkakaalaman lang sa kakaibang sarap sa kapares nitong sausawan. Ang negosyong ito ng kwek-kwek sa Taguig, anli pipino, anli na sibuyas at anli suka rin. Mantakin yung kada araw ay nakakaubos lang naman sila ng 50 kilo ng pipino at 17 kilo ng sibuyas. Ang suka, umaabot ng 70 liters every day ang nagagamit nila. Ay, suka kasi namin, bali hindi ganun kaasim. Kasi pinaglalaban namin yung tamis, anghang, saka yung asim. Kaya kakaiba yung suka namin. Sa paggawa ng kwek-kwek, ilalaga muna ang itlog ng pugo. Ito, pagka nilaga namin to dito, pag ito lumubog, good. Pagka ito'y lumutang, reject. Ito yung bugok o yung reject na pugo. Tinitimplahan din nila ng asin at suka para mabilis daw balatan. Importante ito dahil sa liit ba naman ng itlog ng pugo, abay aabutin ng siyam-siyam kung hindi ito madaling balatan. Ito, sabi ko, ito hirap balatan eh. So sabi niya, pag nilagyan mo ng asin at suka, mas madali na. Try natin, tingnan natin magbalat na nilaga nila. Dali na nga balatan ha. Sunod na bubudburan ito ng harina. Okay, eto na. Dahil lalagyan na natin siya ng harina. So ito tip number 2. Lagyan ng harina para mas kumapit yung butter. Ito nga pala yung aming tagaluto na si Maymay. Master na ni Maymay ang pagluluto. Ayun, lutang na. Luto na yan. Hindi pa po. Pag Hindi nag-brown pa. pa po. Kasi actually, hindi nyo na ho kasi masyado lulutuin yung itlog. Kasi di ba nga, nilaga ho ito eh, di ba? So yung pinaka-butter na lang yung lulutuin mo. So kailangan palang mag-brown. Ilan oras kayo nag-start magtinda, Tony? Nag-umpisa po kami mga 12 po. Bili mo, 5,000 piraso ho everyday? Ang nabebenta nyo, aba. Siyempre, hindi makukumpleto ang kwek-kwek pag wala ang kapares nitong anli sausawan ni Mang Tony. Alam niyo ba, ito daw kanilang suka ay espesyal dahil ito po ay galing pa ng Batangas. Ang kanilang suka ay sukang sasa. Ito yung maniluto natin. Na kwek-kwek. Ayan. Pag kinain mong ganun, lalagyan mong ganun sa ibabaw. Ibabaw na ganyan. Tanan. Tayo mo, umikot. Teka na yan. Parang gusto ko inumin yung sausawan. Ang sarap ng timpla. Alam mo yung maghahalo yung tamis, may tamis at asim ng suka. Nga, yan. Dami, di ba? O, gusto nyo? Try nyo. At syempre, papatikim din natin ito sa iba. Kwek-kwek kayo dyan! Gusto nyo bang tumikim ng kwek-kwek? Nakain ba kayong kwek-kwek? Opo. Wow, yan. Sarap, ma'am. Okay sa yung sausawa na ganyan. Okay po. Bakit? Nakaboy ng dugo. Manghang. Maanghang. Mahilig ka ba sa maanghang? Opo. Ano, 1 to 10, gaano kasarap yan? 10. Aba, ang galing, ha? Pasado po. Pasado? Ganito dapat yung lasa ng suka. Matamtaman po yung timpla ng alakatate. Tapos, di ba nilagyan nyo ng sibuyas at saka pipino? So, ano, nakadagdag ba yon? Opo. Sa sarap? In-enhance po ngayon. Lasa. Dati, 2 lang silang mag-asawa sa negosyong ito. Ngayon, ay nabigyan na rin nila ng kabuhayan ang kanilang mga kaanak. Gumaan yung trabaho ko at napadami namin yung suki namin. Nakapundar na rin si Tony ng lupa sa probinsya at mga sasakyan. Sa ngayon, naghahanap na ng mas malaking pwesto si Mang Tony. Mang Tony, sa isang buwan, gaano yung kinikita nyo dito? 5, 6 digits? Mga 6 po. Trending man o hindi sa negosyo, kailangan laging mabilis, makisawsaw sa uso at kung ano ang patok para ang kitang perfect sa bulsa ay pasok. Ang mga
pang malakasang vending machine na kadalasang nakikita sa ibang bansa, meron na rin sa kalye ng Maynila. Compare po sa ibang vending machine ko, mas high-tech po to. Abot kamay na ang ating mga paboritong merienda on the go. But wait, there's more! Mga kanegosyo, hindi po ito claw machine, ha? Nag-order ako. Ay! Tapos, push. Ayan na. Ayan na. O, may medyas ka na. Hindi lang nakamamangha, pwede rin pagkakitaan kahit pa walang bantay. Bentang-bentang vendo negosyo. Naitala na may mahigit 2.6 million vending machines sa buong Japan noong December 2024 ayon sa Japan Vending System Manufacturers Association. Ang mga machine na yan madalas trending sa travel photos. Pero hindi lang aesthetic ang mga ito, functional din. Yan ang naging inspirasyon ng Chinoy entrepreneur na si John. May nakita kaming big leap pagdating sa technology ng vending machine. Pag-iisipin mo, sa ibang bansa, ano na siya, habitual na everyday part na siya ng kultura. So ang gusto namin maging ganun siya dito. Nagsimula ang negosyong ito noong 2021. So nung nagsimula kasi kami dati, meron kaming franchise na isang coffee shop. Tapos na-realize namin na napakahirap pala. Ang mga challenges na naharap namin, for example, is yung manpower. Napakahirap siyang i-maintain, yung inventory, yung space mo na napakalaki. So madami talagang operational cost pagdating sa ordinaryong negosyo. Dito raw nila naisip ang mga pangmalakasang vending machine. Nung una kami lang, ako mismo yung nag-refill, ako mismo yung nag-refill ng machines, nagde-deliver ng machines. Hanggang sa ngayon, medyo lumaki na yung grupo namin. May mga technicians na kami, may mga trainer, may mga marketing. So hanggang lumaki na siya na may sarili-sariling role na yung mga tao namin. Nagsimula sina John sa paglalagay ng vending machines sa condominiums, mga opisina at eskwelahan. Hanggang sa naisip nilang magbenta rin ng mismong vending machine sa ibang gusto rin ng ganitong negosyo. So may mga machine models kami starting from our value series which is about 170,000 pesos. Pero may mga standard machines kami na ginagamit namin with our own operation starting at around 255,000. So may range talaga siya depending on ano yung concept na gusto nila. Pwede kang maglagay ng mga kahit anong bagay na naisip mo. Kasi ang gusto talaga natin dito is automate yung retail. Hindi lang siya yung convenience store or yung mini-mart. Ngunit pwede mo ilagay kahit yung mga existing mong negosyo, existing mong paninda, pwede mo ilagay dyan para mabenta siya ng automated na wala ka ng bantay sa tindahan mo. Mahigit 200 vending machines nila ang nakapwesto na sa buong bansa. May freedom yung mga operators natin na makipag-usap sa mga locations. So kung may sarili silang location, for example, resort, condo, sa laundry shop nila, alam nila yung ano kayong mabenta doon sa lugar. Ang maganda din kasi sa vending machine, so for example, may isang location na hindi maganda sa'yo, pwede mo siyang ilipat. Kasi if ikumpara mo siya sa mga, let's say, traditional business, hindi mo na yan malilipat eh. Kung nandiyan ka, dyan ka na talaga. Bestseller nila ang mini-mart vending machine kung saan may snacks at drinks sa loob. Pero dahil nga customizable ang mga ito, pwede maglagay ng kung ano-ano, mula damit, trendy anik-anik at maging ready-to-eat meals. Paano siya? Tapos makita niyo, Miss Susan, may elevator siya na... May elevator to, ha? Ang ano to, hindi pwede overloading. So, siya, in order namin ay liempo. Where's the liempo? There's the liempo. Yeah. Mahuhulog ba yan? Ang galing, tinulak pa niya. Tulak niya. So, pag ganyan, iilaw na siya, tapos pwede mo na siya kunin. Ang maganda dito, Miss Susan, after makunin yung item, may microwave slot na rin siya. Ordinaryong microwave lang ang gamit para mapainit ang ready-to-eat meals. Actually, sinadya namin siya. Kasi may ibang machines na may ganun. Pero of course, kung nasira yung microwave mo, yung buong machine mo, di gagana. Oo. Ang maganda dito, nakaseparate siya. kahit bumili ka or lumang microwave mo sa bahay, pwede mo ilagay dyan, tapos gagana siya. Updated na rin ang mga vending machine na ito na para bang mga paborito nating Marites. Touchscreen na, may cashless option, at pwede pang kontrolin ng operator gamit ang cellphone.
So may ng- app ka dyan? Yes, may app din. So kung may machine ka, may app ka na rin. So for example, nagka-problem talaga yung machine, tatawag lang sa'yo yung customer. Ay, may di nahulog or may nagka-problem sa machine. Kahit na nasa Manila ka, tapos yung machine yun nasa Cavite. Ang maganda sa kanya, makakapag-dispense ka ng item kahit na. Ikaw ang mag-operate. Ang Kayo mag-dispense mismo. mo para doon sa Yes. So, customer na hindi nakaano. Ang galing. makaka-dispense ka ng. Ang security ng mga machine, pinag-isipan din. Most of our machines, cashless na. So walang cash sa loob, so hindi siya masilaw sa mga ibang tao. Meron din kami mga internal security measures sa machine namin. Number 1 is may anti-theft system kami. So hindi mo madudukot from the pickup door kasi nagko-close yung pintuan niya from the bottom. At the same time, double tempered glass na rin siya. So hindi mo siya basta-basta mababasag yung glass. Low maintenance lang daw ang vending machines na ito, parang paborito nating gamit sa bahay. Parang lang siya talagang ref. Parang may iba nagtatanong sa amin, kada kailan ba yung PMS niyan or Oo, preventive maintenance? Sabi ko, kada kailan ka ba nag-PMS ng ref sa bahay niyo? And of course, siguro, depende na rin sa location. So for example, nasa outdoor siya, baka mas kailangan mo lang punasan every now and then. And at the same time, nag-offer din kami ng after-sale services. So for example, may gusto nilang palinisin yung machine sa amin or may nasirang machine, kaya namin tulungan yung mga operators dahil kami mismo may sarili kaming in-house technicians, may sarili kaming parts. Kasi kami mismo gumagamit ng machines. May 1-year warranty for factory defects and faults. Pero may optional insurance din. Dahil may kalakihan ng presyo ng mga vending machine, nakaisip sila ng paraan para mas maging abot kaya ang mga ito. So ang ginawa namin, nakipag-partner kami sa iba't ibang mga bangko para mag-offer ng installment packages. So madaming mga bangko kung may credit card kayo, parang bumibili lang kayo ng bagong gadget ngayon. May mga 12 months to pay kami, 24 months, hanggang sa 36 months to pay. Pero kahit mukhang quick and easy ang pag-operate sa vending machines, kailangan pa rin pag-isipang mabuti ang pagpapatakbo nito. So yung sa vending machine naman kasi siya, very geographic yung laro niya. Mag-start muna sa area na kabisado nila. Hanggang kung sanay na sila sa operations, nakikita nila yung cash flow, mapapansin na lang nila na kayang-kaya na nila mag-grow into other areas din. Ang kita sa ganitong klase ng negosyo, slow but steady. So may mga ibang operators kami na alam namin nag-ROI na dahil nag-repurchase na sila ng machine. So doon kami natutuwa dahil nakaikot na yung pera nila, bibili na ulit sila ng bagong machine. Pero yung iba sa kanila, maybe less than a year, nakaka-repurchase na ng bagong machine. So nag-grow na siya. Yung iba naman, more than a year, pero okay lang sa kanila, at least stable siya. Minsan ang kita hindi agad-agad nakikita. Kaya payong kanegosyo, lagi ring maging pasensyoso. Basta juicy ang chicken at crispy ang fries, talagang craving satisfied. Lalo na't gagawin pang combo. Pakulo ito ng mag-asawang Esther at Carlo. Gaya raw ng kanilang patok na chicken fries combo, best tandem din daw sila sa pagninegosyo. Ang mini food truck ni Esther at Carlo sa Caloocan, Goto Cafe ang setup. Drinks lang daw ang kanilang itinitinda noon. Pero habang tumatagal, naghahanap raw ng pagkain pang partner sa kanilang inumin ang kanilang mga suki. Nag-isip kami ng food na ano ba dapat yung mababagay sa drinks natin na mabilisan lang din na to go. Kaya naisip namin fries and chicken. Since hindi lang siya mabilis, ito lang yung laging hinahanap-hanap ng kahit bata, kahit matanda. Kaya ang French fries at fried chicken na may iba't ibang flavors, pinagtandem nila sa isang plato. Gusto namin kakaiba kami yung hindi mo makikita lang doon sa area So, kailangan makapag-isip kami na hahanap-hanapin kami ng mga tao. Certified fries lover daw si Esther. Mahilig naman sa fried chicken si Carlo. Kaya agad nag-blend ang kanilang idea. Kuwari manonood kami ng sine, gusto ko laging may fries, tapos laging may nuggets, may chicken. So, nag-isip siya na, bagay ito, no? Bagay pala ito ipagsama sa isang plato. Sa kanilang commissary, inihahanda ang chicken at fries.
50 kilos ng fries at 50 kilos din ng manok ang kanilang nauubos kada araw, katumbas ng nasa 150 hanggang 200 orders. Hindi rin daw sila nag-stock ng manok kaya laging fresh ang kanilang ibinebenta. Sa pagluluto ng chicken fries, simple lang naman daw ang sikreto. Sakto at tamang prito. 5 hanggang 6 na minuto para sa fries. 8 hanggang 12 minuto naman sa chicken. Dapat mag-preheat tayo ng maigi ng oil natin, sir, bago natin i-drop yung chicken. Kasi pag hindi siya naka-preheat, pag lubog ng manok, sisip-sipil lang niya yung yung mantika. Unlike kapag naka-preheat siya, magiging crispy yung natin, yung chicken. Kapag na-achieve na ang golden brown na kulay ng manok at fries, ipapagpag ito para matanggal ang excess na mantika. Ihilera naman ang fries. Saka lalagyan ng dressing. Isusunod itopping ang chicken. Saka muling lalagyan ng dressing at garnish. At ready to serve na ang chicken fries. Ilan sa kanilang bestseller ang cheesy jalapeno fries, mayo sriracha fries at barbecue bacon fries. Kailangan talaga fresh. Tapos, nasiseason talaga ng maayos para mas masarap. Sariling gawa rin daw ang kanilang mga sauce. So, yun talaga yung proud kami na yung fries and chicken namin na kinombo, mas masarap siya dahil yung sauce namin yung ginamit. Pag nakikita namin na nasasarapan yung customer, mas nai-inspire kami mag-innovate pa, mas nai-inspire kami magdagdag pa, ano pa yung pwede nating idagdag. Part-time SPED teachers Esther pero mahilig raw siyang sumubok ng iba't ibang negosyo. Si Carlo naman dating nagtrabaho abroad. Nang mag-full-time sa negosyo, sinigurado nilang magiging hands-on. Si Carlo ang naka-assign sa operation, si Esther naman sa logistic at marketing. Kami ng husband ko, kami lagi yung nag-iisip ng solusyon kung paano masosolusyonan yung problema. Pero once na na-build mo na kung ano talaga yung solusyon sa ganitong problema, sa mga susunod na dumating ulit to, alam na natin lahat kung ano yung kailangan gawin. Worth it daw ang kanilang mga sakripisyo kapag masaya ang kanilang customers. Match naman yung combination ng chicken, yung fries. Medyo spicy, which is okay sa akin. Then, okay yung pagkakaluto nung sa chicken niya, crispy. Yung pagkakamix po kasi ng sriracha tsaka nung cheese is perfect match po pa talaga siya sa chicken poppers. So, pag kinain niyo po siya talaga, mag-melt po talaga siya sa mouth. Masarap talaga? Oh, Miss Susan. Oo, kasi tatry ko sana eh. Sige po, try niyo po. Gusto niyo po. Regular ka bumibili dito? Opo. Paulit-ulit na? Opo. So, ibig masarap talaga? Sobrang sarap po. Dahil sinabi mo, tatry ko yan. Unahin natin tikman ang cheesy jalapeno. Sarap yung anghang niya. Bearable, ika nga. Subukan naman natin ng french fries. Ay, di ako mahilig sa maanghang pero gusto ko itong kanilang jalapeno. Next up ang mayo sriracha. Solid yung chicken. At saka yun, talaga, yan, lasang-lasa mo yung sriracha, yung mayo. Sarap. Sarap ulam to siguro, no? Very distinct yung lasa ng bawat isa, yung flavor ng bawat isa. Talagang alam mo na may kanya-kanya silang sarap. Yung chicken, magiging toppings talaga siya dahil complemented silang talaga. Ang dami ko nang kinain. Sa loob lamang ng halos 2 taon, mayroon na silang 3 branch at aktibo pa rin sumasali sa mga pop-up event. Gusto natin pag natikman ng customer yung food, mainit, fresh. So kaya lagi kami nagpa-pop up kasi nilalapit namin sa kanila. Nagdagdag na rin sila ng iba pang produkto sa kanilang menu. Ang negosyong sinimulan sa puhunang 100,000, kumikita na rin ng 100 to 200,000 kada buwan. Kailangan may endurance ka and grit sa paglaban sa negosyo kasi madami talagang problemang dumadating. Tapos, syempre, lalo na sa una, kailang magpapakilala ka pa lang, kailangan malakas yung loob mo na labanan lahat ng problems. Sabi nga, how can you go wrong kung fried chicken at french fries? Sa negosyo man, ang produktong kilala na, di na mahihirapang ibenta. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan.
kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.